The new channel. The new channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. I am David Riaferio and you're watching Insights and Perspectives on TNC. Now, this is leading by example. Pag-usapan po natin yan, ano? Our guest for today is Rafi Magno, the Executive Director of Angat Buhay. Hello, Rafi. Welcome to the program. Hi! Hi, David. Hi sa lahat ng mga nanonood. Rafi, pakwento naman. Siguro alam na naman nila, no? Ano ba ang Angat Buhay? Anong ginagawa ninyo as a foundation? Angat Buhay is a non-profit organization that started as a government program, no? Noong nasa Office of the Vice President pa kami ni na Attorney Lenny Robredo, the one who founded the foundation, who sits as our chairperson and our president. Yung Angat Buhay ngayon as a non-profit ay nagfo-focus sa 5 key advocacy areas, no? Unang-una na dyan ang public education. Alam natin kung gaano naghihirap, no, yung sektor na ito, lalong-lalo na after the pandemic, no? Dahil sa napakahabang school closure, and at the same time, no, yung talagang gusto natin makapag-address or ma-address, no, ay yung learning poverty or learning crisis na kinakaharap natin sa Pilipinas ngayon. Pangalawa, yung public health, pinagpapatuloy natin yung pag-i-implement ng Bayanihan e-Konsulta. Nag-start ito noong pandemya, no, where we provide free medical consultation, teleconsult, no, sa mga patients natin through our platform. But aside from the platform, tuloy-tuloy din, no, yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang mga local government units, no, para sa malawakang nutrition programs na nino-roll out ng Angat Buhay Foundation. Pangatlo ay ang ating disaster relief and rehabilitation. Aside from providing immediate relief interventions, no, sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga sakuna, tayo rin ay nagpapatayo ng mga villages, no, para doon sa mga disaster prone at mga at risk na mga communities sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yung pang-apat, ito ay pinakabago, hindi namin ito ginagawa noon nung nasa Office of the Vice President pa kami, pero yung pang-apat, yung community engagement and empowerment, bilang miyembro na ng civil society organization, gusto namin sa Angat Buhay na mas ma-empower pa yung mga emerging civil society organizations, dahil naniniwala kami that this will really strengthen, no, yung klase ng pamamahala sa lokal, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, and at the same time strengthen or deepen our democracy as well, no. At yung panghuli, ito ay nilaunch namin officially nung nakaraang buwan, no, yung arts and culture pillar. Yung arts and culture pillar,
ang inspirasyon natin dito ay ang napakaraming mga artists who joined the movement. Usually, no, yung mga artists medyo hindi sila nagtitipon-tipon, no, hindi din sila as vocal, no, in terms of sa pagpapahayag nila ng suporta, no, sa mga laban sa ating bayan, no, but because of the movement that we formed during the campaign, na-inspire talaga kami, no, na mas pagtibayin pa yung espasyo para naman sa mga kabataan na nangangarap din na maging artist or maging artista sa Pilipinas. So yun ang ginagawa namin ngayon. Medyo marami-rami, trinay ko lang na paiksiin, no? Pero sobrang daming ginagawa ng foundation. Oo nga, very good din, memorized mo. Hindi naman kayo masyadong busy, no? Teka, so you're with the OVP dati. Anong role mo doon? At saka, paano ka napunta sa ganitong klaseng work? Yeah, so paano ba? Nag-start ako sa civil society organization na talaga. Kung babalikan, magandang question yun kasi matagal ko na rin na hindi pinag-iisipan. Nag-start ako sa civil society talaga and simbahan, no? Nag-volunteer ako before sa Gawad Kalinga, nag-volunteer ako before sa archdiocese namin. I served in the youth sector. But eventually, no, yung pinakauna ko talagang naging trabaho ay sa Department of Education. So I worked as one of the executive assistants before nina Brother Armin Luistro at nina Yusek Lino Rivera. Isa ako dun sa mga kabataan na inspire, di ba? Nung time ni Pinoy kasi parang nagkaroon ng tawag mo dito, malawakang pagtutulak ng mga kabataan na sumama sa pamahalaan or sumama sa gobyerno. So isa ako dun sa mga na-udyok to work in the government despite yung offer, no, ng mga private corporations. I stayed there for some time. That's after pala I volunteered also for the campaign of Attorney Leni Robredo for Congress, no, doon sa lugar namin sa Camarines Sur. After nung election, I worked sa Department of Education. Tapos all of a sudden nagkaroon ng parang usap-usapan na tatakbo si Attorney Leni for the vice presidency. So I decided to resign sa Department of Education and volunteered for her campaign team for the VP run, sa VP race. And then afterwards, nung nanalo na siya, we realized na yung Office of the Vice President nga, medyo ceremonial siya in function, no, sa Pilipinas, no? Unlike sa other countries na parang siya ang namumuno ng kongreso or may talagang specific siyang assignment. Dito hindi ganun kalinaw. Talagang parang person-facing lang siya. Meron konting services that they offer, yung medical and burial assistance. But because of our background, and especially the background of our principal, no, si Attorney Leni na development, kasi si Attorney Leni development worker din talaga siya before siya pumasok sa politika, di ba? Alternative lawyer siya. Nagtatrabaho siya with the basic sectors. Sabi namin parang hindi namin yun kaya na parang pa-event lang, parang pa-social lang na mga ganap. So we decided, of course, led by Attorney Leni, we decided to transform the Office of the Vice President into a more advocacy-driven office, no? Kaya nabuo yung Angat Buhay. I headed the office for 6 years, no. Ang team namin before started lang with I think 8 individuals, no, sa office, and then eventually it grew to be one of the biggest offices, no, sa Office of the Vice President before our term ended. Kasi talagang lumawak yung programa ng Angat Buhay. I think parang nung time na yon, kasi we have our field coordinators as well. Siguro nasa 50 ata kami, no, or more pa nga ata siguro, working for the program, the Angat Buhay program under our office that I headed. So afterwards nagkaroon ulit ng kampanya, and medyo nung time na yon, after our terms of OVP, parang clear na sa amin din
how we would like to continue yung program, yung Angat Buhay. Parang nag-uusap na rin kami dati na, sige, baka nga gawin natin siyang foundation, baka nga gawin natin siyang NGO. Pero hindi pa ganun ka-strong yung usapan kasi syempre, ang tagal-tagal na namin naninilbihan sa pamahalaan. So parang may mga pangarap din kami na gustong maabot, no, sa ibang aspeto ng aming buhay. Parang lahat kami nag-agree na baka magpahinga muna, baka magbakasyon, baka mag-explore ng other opportunities. But of course, she was invited to run. At syempre, yun ang mga laban na dapat hindi mo iniiwan, di ba? At hindi mo sinusukuan. So we jumped together with Attorney Lenny. And then afterwards, after the campaign, we realized na more than winning, no, the seat, isa sa mga talagang naging biyaya nung nangyaring eleksyon, nung nangyaring kampanya, ay maraming mga organisasyon ang nabuo na gusto pagpatuloy na tumulong sa kanilang mga bayan at sa kanilang pamamaraan, no. So we decided si Attorney Lenny, I can still remember, David, ito ay nung time na bilangan pa lang ng boto. Magkatabi kami ni Attorney Lenny. Siyempre ako, medyo lugmok ako, no, nung time na yon. Pero parang binulungan niya na ako habang nangyayari yun na, baka kailangan na natin simulan na pag-usapan kung paano natin i-organisa ang Angat Buhay as a non-profit. So parang for her, I think it's very clear for her how she wants to lead, and to make a statement as well na leading and doing good, no, para sa ating bansa. Hindi naman requirement ang dapat nakaupo ka sa pamahalaan or meron kang pwesto. So after several days, she announced that we will be launching the NGO, and then after 3 months, I guess, if I remember it right, after 3 months, we announced that we are officially a non-profit organization. So parang yung buong buhay ko talaga, development and politics and governance yung mundo ko, kasi yung nanay ko ay government worker, development worker siya before, but joined the government and served there for 31 years. Yung father ko naman politiko sa aming bayan dati. So talagang parang nabuhay ako na ganoon yung background. All this time, parang especially nung bata, medyo bagets pa ako. Parang iniisip ko, parang sana hindi na lang ako mag-gobyerno or sana iba naman yung gawin ko. But eventually, nauwi pa rin ako doon sa ginagawa din ng parents ko. And maybe because I was truly inspired, no, by how they dedicated their lives, no, especially Attorney Lenny din, no, dedicated their lives to public service, and that's something that I also want to do. That's something that I am very much inspired to do, kasi kahit na nakakapagod siya and most of the time draining yung trabaho, but I think doon din nanggagaling talaga yung inspiration why I decided to be in the development work. Nasa DepEd ka rin pala, no, nung time ni Brother Armin. Tambay din ako dyan dati with Romy Parayno kapag meron kami mga events with DepEd. So, ang tanong ko, no, so you started as a volunteer and then later on pumasok lang talaga sa CSO. Di ba pag volunteer, meron silang tinatawag na ningas kugon. Ibig sabihin, sa umpisa lang yung fire, then nawawala na. And then tuloy-tuloy, nakwento mo nga, dito sa work mo, it's draining, it's tiring, yet you press on because of your mentors, because of your leaders. What can you advise dun sa mga bata or kabataan na nagvo-volunteer tapos medyo nawawala na ng energy dun sa kanilang advocacy? Yeah. Ako, yun, number one, we don't discriminate yung ganong klaseng pag-volunteer. Kasi, di ba minsan, mataas din talaga yung demand sa mga volunteers natin sa Philippines. No? Minsan kasi ang iba na yung pagtingin nila sa volunteers. Minsan talaga empleyado na din yung parang pinapagawa sa mga volunteers. But I think it's a good start that they are able to volunteer doon sa kanilang
napiling advocacy sa oras na meron, sa oras na at inalay yung kanilang oras na available, no, despite na alam naman natin kung gaano kahirap, no, mabuhay sa ating bayan. Pero for me, it's a good start that may fire to volunteer. But at the same time, tawag mo dito, ayaw din natin na parang tingnan sila differently every time na medyo nawawalan na silang ng gana to volunteer. I think it's a natural process kasi nagbabago naman yung ating perspective, nagbabago din naman yung ating konteksto, nagbabago yung understanding natin sa buhay. Katulad ko, for the longest time, I thought that I would parang grow sa pagsisilbi sa mga kabataan sa youth sector kasi na-enjoy ko talaga siya. Lalo na nung kabataan ko pa rin, no. But eventually mas nag-grow ako in love sa programming, nagde-design ng programa, 'di ba, nagsusulat ng mga proposals. Mas yun na yung na-enjoy ko right now. And at the same time, of course, leading the organization. So I guess it's a good start, nurture it, no. But if you feel like baka iba naman yung gusto kong i-try, sa akin okay lang yon. As long as, of course, wala kang napapabayaang trabaho, wala kang pinapaasa ng mga organizations. Kasi minsan kasi may mga ganun din, no, na you sign up to so many organizations, and then at the end of the day, hindi mo na talaga na ma-manage ng maayos. And I guess we all start there. I mean, kahit ako, ganun din ako before parang I can do that. Dahil nandun yung friends ko, I'll go there also. Nandun yung crush ko, so mag-volunteer din ako doon. But eventually, parang pag nag-mature ka na rin, lalong-lalo na sa development work, you get to appreciate how to commit to a certain advocacy at pagtibayin at pagalingin yung sarili mo doon para mas makapag-deep dive ka sa pagtulong sa ibang tao. So, a few days from now, there will be elections in the local governments, and we will be electing public servants. Rafi, sa kwento mo, ang public service ay hindi basta-basta. Puyatan siya, kailangan matalino ka. Paki-expound mo nga kasi I wanna highlight this Gusto ko sana, at least in my own little show, mai-push pa natin na yung standard natin dapat pag election hindi lang basta, the usual patawarin nyo na, mababaw na standard ang ginagamit. Dapat matalino, dapat iniisip, dapat binabasa, pinapakinggan, game. Ilublub mo pa kami sa public service work. Paano ba yon? Ako, yun lang. Dapat hindi lang matino, hindi lang din mahusay, pero dapat yung values okay lang din. Di ba nakakatawa? I think nag-viral yung isang tweet or isang post na yon na parang sabi nila sa Pilipinas, mas mataas pa ang standards natin sa coach ng basketball, no? Kesa sa mga leaders natin sa gobyerno, sa pamahalaan. So I think parang kailangan natin i-remind yung ating mga sarili na kung sino man yung nakaupo sa pamahalaan, sila yung representante natin. So ibig sabihin, nire-represent nila tayo. Kung ano yung views nila, hindi nila yan personal views. Yan ay view nating mga mamamayan. So if ever, for instance, di ba, yung namumuno ay populist or naniniwala sa human rights violations or naniniwala na dapat hindi kine-question ang budget, di ba? Dapat yun, di ba? Sabi ng mga bagets ngayon, dapat red flag yun, di ba? Kasi they just represent us, no? Tayo ang dahilan kung bakit sila andyan, no? Actually may kapangyarihan sila dahil sa atin, no? So yan yung kailangan natin balikan, na hindi tayo sila actually ang indebted sa ating mga mamamayan. Kasi kung wala tayo, wala din sila dyan. At wala din silang kapangyarihan. So, dapat naiintindihan natin kung ano yung role natin in governance and in politics. No? Kasi hindi tayo mga passive bystanders lang here na talagang nakaupo lang, naghihintay lang kung anong polisiya yung binababa ng mga politiko. Dapat it's the other way around. Diba? Dapat active citizens tayo. We demand from our government because tayo ang nagdala doon sa kanila. So siguro isa-isahin natin pagiging matino.
napakahalaga niyan sa gobyerno. Ako, ang tagal-tagal ko sa pamahalaan, more than a decade, no? And talagang maraming opportunities doon na minsan mapapaisip ka kung nag-give in ako doon, kung nag-give in ang isang politiko doon, masasanay talaga siya sa perks and privileges ng buhay sa gobyerno, no? Kasi tawag mo dito, unlike sa other na work, kami very stable lang ang aming trabaho. 'Di ba nung pandemya, hindi kami nahirapan sa trabaho, hindi kami natakot na mawawalan kami ng trabaho. Kasi pinapasahod kami ng taong bayan, 'di ba? Pero kailangan, no, dahil nga dito sa ganitong klaseng pag-intindi sa kapangyarihan, dapat maintindihan din ng mga tao na nasa pamahalaan at nasa gobyerno na kailangan maging matino din ako sa paglilid ng opisina natin or pagiging empleyado ng pamahalaan. Kasi again, hindi yun pera ng ahensya, hindi yun pera ng politiko or ng presidente or ng vice president. Pera yun ng taong bayan, 'di ba? Mahirap, mayaman, no, nag-aaral, hindi nag-aaral, babae, lalaki or ano pang gender, lahat tayo nagko-contribute, no? Doon sa lahat ng nakikita natin sa pamahalaan, 'di ba? Kung magkano yung binili nating ballpen, kung ano yung pinakain natin sa ating mga bisita, no? Lahat ng tao nag-ambagan para diyan. Kaya kailangan natin maging matino, kailangan natin sumunod sa rules, no? Kailangan natin pakinggan yung mga tao kahit nagrereklamo sila. Karapatan nila yon, 'di ba? Kasi again, sila yung dahilan kung bakit nandoon sila. So I think yung humility na yon, important yon, na i-embrace ng mga leaders in the public service. Kasi yun minsan ang palaging nakakalimutan, 'di ba? Parang there are so many instances where you would feel and actually see, no, leaders in government talagang nuknukan ng yabang, 'di ba? Pero parang napapaisip ako, bakit kaya ang yabang-yabang niya? Bakit talaga feel niya na para sa kanyang posisyon na yan, di ba? Kahit alam naman natin na kadalasan pare-parehong apelyido lang naman yung mga nakaupo sa ating pwesto, di ba? So, I think that's something, no, na admirable if a government leader, a public service leader really embraces yung humility and understand, no, kung saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan. At pangalawa, pagiging mahusay. Ito palagi itong sinasabi ni Secretary Jessie Robredo, no, na hindi lang pwedeng matino ka, mabait ka, hindi lang pwedeng sumusunod ka sa batas. Dapat magaling ka. Dapat maalam ka sa issue. Hindi pwedeng okay, sige, hindi ka magnanakaw. Okay, sige, hindi ka mayabang. Pero dapat din may alam ka sa trabaho mo. 'Di ba? Hindi pwedeng dahil trip ko lang magdadagdag ako ng ganito sa trabaho natin or gagawin natin to, etc., etc. Kaya we also see their competencies, no, because hiram lang ang oras ng mga nasa gobyerno, lalo na ng mga nasa mataas na posisyon, 'di ba? Cabinet posts or cabinet secretaries, no, hindi nagtatagal yan minsan sa kanilang mga trabaho. So, kailangan talaga maging magaling sila sa kanilang ginagawa. So, paulit-ulit kong sinasabi, even doon sa mga opportunities where I'm invited to talk to aspiring government leaders, like kong sinasabi na kailangan talaga ng deep reflection, kailangan ng deep discernment bago ka bago ka pumunta doon sa ganung klaseng sektor. Kasi again, paulit-ulit kong sinasabi, ang gobyerno ay hindi para sa lahat, no? Kasi minsan may makikita tayo, alam naman natin, 'di ba? Minsan mapapa-question ka, bakit kaya siya tumatakbong kapitan? Bakit kaya siya tumatakbong SK or SK, diba? Bakit kaya siya tumatakbong SK? Minsan nga mapapa-question ka, bakit kaya may tumatakbong ganitong senador, 'di ba? Na alam naman natin na hindi maalam sa hindi lang sa proseso pero pati na rin sa mga issue. Yeah. Pero andun, at sila pa yung may confidence most of the time, 'di ba? Yeah. Na tumakbo. So para sa akin, if you think that you cannot do your job, if you think that you
are not up to, 'di ba, tawag mo dito, na magtiyaga, na magpagod, na ialay yung sarili, baka sa ibang trabaho na lang. Yung trabaho na hindi masyadong makakaapekto sa buhay ng mga tao, ng mga Pilipino. Kasi that's how powerful, no, yung trabaho sa pamahalaan. Isang memo na isusulat ng isang kawani ng gobyerno would change the lives, no, of so many people, of so many teachers, of so many doctors, of so many farmers, of so many fisher folk. Ganun makapangyarihan, no, ang mga ginagawa sa gobyerno. So if you're not up to the challenge, if sa tingin mo wala ka pang enough na skills, if sa tingin mo your heart is not for public service, 'di ba? Masyado kang madaling mapikon, madamdamin ka, ayaw mong kine-question ka, ayaw mong napapagsabihan ng taong bayan, 'di ba para sa iyo yung trabaho na 'yan. Hindi naman 'yan ibig sabihin na hindi ka magaling na tao, pero baka mas bagay ka sa ibang trabaho, sa ibang larangan. Rafi, you've been at the center of it all, for so many years. Hindi ba nakakalugmok? Kasi ikaw itong laba ka ng laba para pumuti yung polo, pero yung iba tapon ng mga putik and all. So parang hanggang kailan ka maglalaba? Ibig ko sabihin, hanggang kailan ka gagawa ng mabuti? Bakit kailangan niyo pang i-sustain itong mga programs niyo on education, public health, disaster relief, community empowerment, even arts and culture? Pwede namang okay na. We've done good. Mataas ang score namin sa audit, etc. Ngayon, you chose to still continue. Kasi marami pang nagtatapon ng putik. So hanggat hindi natatapos yung pagtatapon ng putik, para sa akin, dapat hindi tumitigil yung mga tao na gusto ng kabutihan na gumawa ng mga mabubuti para sa ating bayan. Kasi mas malulugmok siguro ako if wala na akong kasama doon sa paglalaba, doon sa paggawa ng mabuti. Nakakapagod naman talaga siyang trabaho. I mean, may mga times ako dati na minsan talagang hindi ko na maintindihan din kung anong nararamdaman ko, kung naiiyak ba ako, kung pagod lang ba to or puyat lang ba to. Pero ang maganda din sa ginagawa namin sa foundation, sa development work, hindi lang din naman po kami nag-iisa. Napakarami talagang mga Pilipino rin. Yung kasama namin, no, trying their best, no, to design good programs that can be replicated, trying their best to support, no, yung iba't ibang mga marginalized sectors, trying their best to fill in the gaps, no, na mga hindi na napapansin ng pamahalaan ng ibang sektor, no. So hindi kami nag-iisa at hindi yun and that's something na we're very happy about kasi pagkiling mo left and right, hindi ka nag-iisang tumitindig. Napakarami, no. Yung iba quiet lang, yung iba hindi mo nakikita masyado, pasimple lang, yung iba sobrang tapang, yung iba nasa front lines, no. Yung iba nasa likod, no, pero napakarami. And that's something na motivates us, no, na magpatuloy, na hindi sumuko, no. Kasi sa tingin ko, ang pinaka nakakalungkot na mangyari sa bansa natin ay kapag sinukuan na natin siya, at kapag hindi na natin siya ipinaglaban. Galing, ano? So parang sabihin ng iba, ay parang napakalaki bansa, ay napakalaki probinsya, city, municipality, barangay, street namin. Sa bahay niyo na lang siguro, no? Sa mga nakikinig, nanonood ngayon, tingnan niyo. Kapag hindi nagpa-function, halimbawa, ang magulang, ang kapatid, o kung sino mang kasama ninyo sa bahay, di ba parang ang hirap kumilos, ang hirap mag-progress. Kasi ang daming humahatak, halimbawa, or feeling mo ang bigat-bigat. Ganon siguro yung sinasabi ni Rafi sa atin, ano, na, di ba, hindi lang naman kasi tayo isang pamilya. Marami tayo, isang komunidad, isang bansa. Rafi, saan ka namin pwedeng i-follow? Paano kami pwedeng tumulong sa Angat Buhay? Alright. Very active ang Angat Buhay Foundation sa aming mga social media pages. So you can follow us sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, even sa LinkedIn. Nandun kami at Angat Buhay. Pwede rin po kayong mag-message doon or mag-send sa partnerships@angatbuhay.ph.
if you want to be part of the Bayanihan spirit, of the Bayanihan programs of Angat Buhay. Bitin po ang aming usapan. Sana may part 2. Maraming salamat, Rafi, ha? Ladies and gentlemen, it's Rafi Magno, Executive Director of Angat Buhay. I'm David of Insights and Perspectives. Thank you for joining us. God bless you. Ang ubo, mabilis lumala. Kaya dapat agapan. Dapat New Solmux Advanced Syrup. May 2 times zinc para ang ubo, imbis na lumala, tulungang mabilis mawala. New Solmux Advanced Syrup. Unilab yan. Ang 40D, tumutulong patibayin ng vital organs, iwas sakit sa puso at iba pang sakit.